Paghahanda sa pagbabalik ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, ay binabanggit ni Jesus ang tungkol sa katapusan ng mundo at ang kanyang pangalawang pagdating sa kaluwalhatian. Tinanong ito ng 4 na alagad na sina Pedro, Santiago, Juan at Andres kay Jesus, habang sila ay nakaupo sa bundok na mga ulibo na nakaharap sa Jerusalem. Pakiramdam nila ay malapit na ang wakas, ngunit hindi nila alam kung kailan at paano ito mangyayari. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng kapighatian at inilarawan ang mga himala sa langit at kalawakan. Kapag nangyari ito, malalaman na malapit na ang kanyang pagdating. Sinigurado ni Jesus sa kanila na siya ay babalik muli, pero kung kailan, paano, hindi niya masasabi, kaya dapat silang maging mapagbantay. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Ang huling paghuhukom ay magaganap sa pagbabalik ni Kristong maluwalhati. Ang Ama lamang ang nakakaalam ng araw at oras ng pagdating nito. Siya lamang ang magtatakda ng kanyang pagdating. Ang huling paghuhukom ay maghahayag na ang katarungan ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat ng kabuktutang ginawa ng kanyang mga kinapal, na ang pag-ibig niya ay lalong mabisa kaysa kamatayan. Binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hindi magiging madali ang katapusan. Ngunit, hindi nila ito maunawaan dahil ang nasa isip pa rin nila ay ang kanilang pinapangarap na mabalik iyong panahon ni Haring David na masagana, maunlad at makapangyarihan sila. Kaya't ang tugon ni Jesus sa kanila ay magdadala sa kanila sa mas malalim na pag-unawa. Kailangan nilang asahan ang pagbabalik ng anak ng tao, ngunit magkakaroon muna ng mga pagsubok at kahirapan. Magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at maggugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Kinatatakutan natin ang mga ganitong pangitain, ang tungkol sa wakas ng panahon. Sa panahon ni Jesus, ay madalas gamitin ang mga ganitong imahe upang ilarawan ang pagpasok ng Diyos sa kasaysayan nating mga tao. Ano ba ang kaugnayan nito sa buhay natin? Sa personal nating mga karanasan, kailan ba yung mga pagkakataon na naaalala natin ang Diyos? Yung talagang kinikilala natin siya at nilalapitan. Hindi ba iyon ang mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga pinakamatinding pagsubok sa buhay? Paano ba natin inilalarawan ito? Minsan, sinasabi natin, naggunaw na ang mundo ko, nagdilim na ang paningin ko, mapanglaw ang lahat at wala ng kulay. Marami pang ibang ekspresyon na kadalasan ay paglalarawan ng walang kaayusan, walang liwanag, walang katiwasayan. Ngunit kung babalikan natin ang mga karanasang ito pala ang mga pagkakataon o okasyon na nalaman nating andyan pala ang Diyos sa buhay natin. Sa pagninilay natin sa mga karanasang ito at pangyayari, nahahanap natin ang kahulugan nito
at kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Ang nais lamang ipabatid ni Jesus sa atin ay hindi natin dapat katakutan ang pagdating ng wakas ng panahon dahil dito magkakaroon ng kaganapan ang lahat. Ang Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya't sa Kanya lamang tayo aasa at walang hindi mapagtatagumpayan ang ating Diyos. Sa huling paghuhukom, mahahayag ang kaliit-liitang bunga ng kabutihang ginawa o hindi ginawa ng bawat isa sa buong buhay niya sa lupa. Sa makatuwid, tayo'y may pananagutan sa buhay na meron tayo at inaasahan ng Diyos na gawin natin ang tama at mabuti. Paano kaya natin mahaharap ang pagsusulit na ibibigay ng Diyos sa Kanyang muling pagdating? Ano-anong pamamaraan ang maaaring gawin upang mapaghandaan ang pagharap sa muling pagdating ni Jesus? Una, manatili tayong larawan ng pag-asa para sa iba. Ikalawa, pagtuunan ng pansin ang mga pangyayari sa ating buhay para makita ang pagkilos ng Diyos at kahulugan nito. Ikatlo, umasa tayong may katapusan ang paghihirap ng mga lingkod na tapat sa Kanya at gagantimpalaan sila para sa kanilang pagtitiis. Ikaapat, magtiwala tayong hindi tayo bibigyan ng suliranin na hindi natin kakayanin. Panghuli, laging ipahayag ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.